Mapalad ang bumabasa ng salita ng pula. Mapalad ang nakikinig at tumutupad. Mapalad ang nahahapis at sila ay aaliwin. Mapalad ang nagugutom at sila ay bubusugin. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Ang magtiis hanggang sa wakas. Okay, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali, no? Magandang umaga doon sa nakatira sa US, US time, West time, no? At magandang tanghali naman, magandang hapon naman dito sa mga nasa Middle East. At magandang gabi dito sa mga nasa Pilipinas, no? Saan ka man dako ng mundo at mga sumusubaybay dito sa DevCon, no? At may ihahatid kami sa inyo na isa pang kapanapanabik na debate ngayong gabi, no? Ito ay patungkol sa controversial na topic, no? Patungkol sa pananampalataya ng dalawang naglalakihan sekta na relihiyon ng Kristiyano ngayon. Sa side ng Bible Baptist Church or Baptist Church, tatayuan ni Brother Rayan Fuentes, ito ang kanilang topic, sa dablo ang aral ng SPA na pagbabawal ng lamang kati o baboy sa mga Kristiyano. Yan ang matinding statement ng side ng Baptist Church, natatayuan niya ni Brother Rayan Fuentes, Pastor Rayan Fuentes, at negatibo naman sasalag lang si Brother Fernando Camacho Jr., na isang SDA apologist. Ayan. So, ang gagamitin po natin ay gusto nyo 15:10 o 10:7 lang tayo? Yeah, 15 tayo, 15:10. 15:10 tayo, no? Standard time o standard format ng DevCon, no? And I think hindi na kayo bago sa mga rules and format ng DevCon. So DevCon rules and format of debate ang gagamitin natin. Agree ba kayo dyan, Brother Rayan, Brother Fernando? Opo, moderator. Sir. Okay, so bilang inyong moderator, no, ay official kong umpisahan ang debating ito, no? At without further ado, this debate brought to you by DevCon. At kung gusto niyong suportahan ng DevCon through pwede niyong suportahan ng DevCon through sending stars, no? May lower corner dyan sa inyong mga live streaming portal, no? Na mayroong stars, no? Kung gusto niyong suportahan si DevCon. Okay, so ibibigay natin ngayon ang mikropono sa ating affirmatibo para magpakilala, no? Bigyan natin ng pagpapakilala, 1 minuto, no? Brother Rayan? 1 minuto para magpakilala. Yes. Magandang gabi po sa lahat dyan at meron na bang nanonood? Ewan ko. Hindi ko nakita. Marami na. Yes, welcome po dito sa ating pag-uusap na ito at nawa po ay meron tayong matutunan ngayong gabi. Hindi po natin kalaban ang mga merong aral o siyang naniniwala sa aral. Ang kalaban natin yan yung aral mismo. So yan po ang ating pag-uusapan ngayon, and good evening at sa kaibigan ko naman, Brother Fernando Camacho. Ito po'y again sa aral na pagtutunggali
mga kapatid at mga kaibigan at mga kaibayo namin sa pananampalataya. So this is Brother Ray Anfuentes po ng New Testament Bible Baptist Ecclesia, at binabati ko po kayong lahat ng magandang gabi, and also sa DIBCO. Okay, salamat Brother Rayhan. Ayan po, napakinggan nyo si Brother Rayhan. At pakinggan naman natin ang negative side. Okay, Brother Fernando. Okay, ang inyo pong maliit na lingkod kay Kristo, Brother Fernando V. Camacho Jr. ay muli pong nagbabalik sa ating pong himpilan dito sa ating tahanan sa Debaters Convention. Ano ho? At ako po ay masaya at bumabati sa inyo ng magandang gabi. Nawa po sa pag-aaral na ito ay patuloy tayong kalugdan at pagpalain ng ating Panginoon Diyos, lalo na dito sa ating mga nasa platform. Magandang gabi po sa inyo lahat. Okay, napakinggan nyo ang dalawang poging debaters sa gabi ito. No? At shoutout kay Bongski Ekban, nanonood from Sacramento, California. Ayan. So, shoutout sa iyo, bro. Meron na tayong viewers, no? 15 to 20 viewers na tayo live. Okay, at sa mga nasa room natin, pakisuyo po, no? At paki-mute yung mga bagong pasok para hindi tayo ma-interrupt sa live, no? At yung mga nandun naman sa live nanonood, no? Shoutout sa inyo, nagbabalik ang DEFCON sa isang ginoong debate. Okay, without further ado, bibigay ko ang mikropono sa Affirmatibo at set ko lang yung timer, no? Timer natin. And pag sabi ko ng time start, no? Ready ka na, Brother Rayan? Sige po, ready. Okay, wait lang po, i-ayos ko lang yung ating timer. Okay. Okay, sama na yung timer ko. Dito na lang ako mag-timer sa para nakikita nyo yung timer, ano? I-share screen ko na lang yung timer ko para nakikita nyo. Okay ba yun? Ayan. Okay. Okay, nagsaset lang kami ng timer, no, sa mga nanonood live. At okay, Brother Rayan. Okay, timer starts now. Alright, magandang gabi po sa lahat once again. Ngayon po ay matutunayan po natin na ang aral po ng Seventh-day Adventist patungkol po sa pagbabawal ng lamangkati and also particular baboy, o kaya yes, lamangkati. Ayan po ay aral ng demonyo, lalo na po sa panahong Kristiyano, at yan po ang ating patutunayan ngayon. By the way po, wag po kayong sanang ma-offend sa ating tema, kasi po dalawa lang po ang ating pagpipilian, ano? Kung hindi po yan, kahit sasabihin natin mali, hindi sa Diyos, wala pong ibang patutunguhan yan, kundi yan po ay talagang aral ng Diablo, wala pong iba. So ngayon ay ating patutunayan yan. Para po maiintindihan po mabuti ang Biblia, mga kapatid, kailangan po natin yung kailangan po natin yung ipahayag ngayon. Kailangan nating makita ang maliwanag po na pag-aaral base po sa lumang tipan at sa bagong tipan. Now, malaki pong pagkakaiba, though ito po ay merong connection. Ano po? Meron po siyang connection. Kasi nga, ito po ay tinatawag na shadows, yung Old Testament, at hindi, that is not the real thing. Kaya shadow anino siya, may connection siya, pero hindi po siya rin real na bagay. Kaya malaking may pagkakaiba po dito sa New Testament ngayon. And then, we believe na ang mga Kristiyano, siya po ay sumampalataya at kay Kristo Jesus. Yan po ang kanilang pananampalataya at kanilang mensahe, pamumuhay ay patungkol po sa kay Panginoong Kristo. So, ngayon po mga kapatid, ang ating pong makakita po natin dito
na sa New Testament ay may pagkakaiba. So dapat po itong maintindihan ninyo para makuha po natin yung tema, para mapatunayan natin ngayon. So sa Old Testament, alam natin that are shadows of things to come. Katulad ng circumcision sa Old Testament, sa laman, pero sa New Testament, dito na yan dito na sa espiritu at dito na po yan sa puso. That is Romans chapter 2:29. May templo doon sa Old Testament, no? Sa panahon ni Kristo, Old Testament pa rin yan, before the cross or before the resurrection, merong templo doon, literal na templo. Pero sa New Testament po, ang templo na po ay mga katawan ng mga mananampalataya. That is in 1 Corinthians 3:15, 16 to 17, 1 Corinthians 6:19. Meron din tayong mga priest doon sa templo na nag-ministeryo. Yan po ay literal na priest po doon. Pero ngayon ay dito na po sa 1 Peter 2:5-9, spiritual priesthood with spiritual sacrifices. Kaya marami pong pagkakaiba talaga. No? So ngayon, since mayroong pagkakaiba dyan, alamin natin, mayroon pong tatlong klase na tao sa Biblia. Merong Hudyo, merong Hintil, at meron ding iglesia ng Diyos o iglesia ni Kristo, the same, no? Iglesia, pagtitipon na mananampalataya. Magkakaiba po yan sila. Meron po silang mga laws, meron po silang mga way of life, manner of life na ibinibigay sa atin. Kaya tatandaan po natin ito, 1 Corinthians 10:32. Hindi po yan iisang tao. Merong Hudyo, Hintil, at Church of God. So yan po ang tinatawag natin ngayon mga Kristiyano, yung church. Yun po mga kapatid. Ngayon, ating makikita na ang church ngayon ay hindi na po katulad ng Old Testament na siyang ministration of the letter. Ministration of Moses or the letter. Ngayon po, sa New Testament po, this is the ministration of the Holy Spirit. Okay? Ministration of the Holy Spirit. We can read that in 2 Corinthians chapter 3, verse 6 to 18. Hindi na po sa letter, kundi sa spirit. Kaya, yun po ay dapat nating tandaan. Ngayon, meron po tayong mga irrelevance. Okay? Yung mga irrelevance, immaterial sa tema na ito, ay hindi po kasama yung mga Hudyo at sa kanilang mga, kanilang mga laws doon. Yes, tama po. Ang Diyos ay nagbabawal pagkain ng ibang mga iilang mga lamangkate sa Old Testament para sa mga Hudyo. That is irrelevant of this topic. Hindi po yun ang ating tema kasi po alam natin yan at tinatanggap natin din ang Old Testament as shadows of things to come. So ngayon, meron pong, yun po ay isang irrelevance dito sa tema. Ngayon, dito tayo sa relevant, dito tayo sa truth. Okay, dito tayo sa truth. Ano ba ang truth patungkol po muna mamaya sa mga 3 minutes lang. Dali namang patunayan itong tema na ito. So ngayon ay para makapag-share lang tayo ng katotohanan, uunahin natin ang katotohanan. Ang katotohanan po ngayon sa New Testament which is ministration of the Spirit. Ito po napakagandang talata na ating tatandaan. 1 Corinthians chapter 8 verse number 8. Ito ang sabi. But meat commendeth us not to God, but or for neither if we eat are we the better, neither if we eat not are we the worse. Yung pagkain mga kapatid ay hindi na po yan, no? Hindi po yan magtataguyod sa atin sa Diyos. At ang tema po natin ngayon is physical, literal po itong lamangkate na ito. Isama natin yung pinakasikat na baboy po dito. Kaya ang sabi po dito na Apostol Pablo, ito po sa ministration ng Espiritu, dito po sa bagong covenant na ito, inside the church which composed of Jews and Gentiles na sumampalataya, meat commended us not to God. Hindi na po yan magtataguyod sa atin. Ito pa ang mga talata na ginagamit or sinasabi ng Apostol Pablo dito po sa Roma 14. Ang sabi po dito na verse number let's see, Romans chapter 14 verse number 3, sabi niya, let not him that eats despise him that eateth not, and let not him which eateth not judge him that eateth, for God hath received him.
So wala nang hatulan patungkol po dyan, no? Kung gusto mong kumain, you can eat. Kung hindi ka naman gustong kumain para sa Diyos, pwede rin po yan. Pero kaya nga, mga kapatid, makikita natin ito bakit masasabi natin sa demonyo po ang aral ng Seventh-day Adventist patungkol po sa pagbabawal ng mga ilang mga lamang kapi, lalo na po yung baboy. So ngayon, that is the truth sa ating panahon. Hindi na po yan magtataguyod sa atin. In fact, the Apostle Paul, marami pong talata ang Apostol Pablo na siya pong apostol ng mga hintil, 13 epistles, pang 14 pa nga yung itong Hebrews kung siya po ang sumulat dito. Kaya po wala kayong mababasa dyan na nagbabawal po ang Apostol Pablo, bagkos pinapakain pa niya. Ito po ang sabi sa 1 Corinthians chapter 10 verse number 25. Sabi niya, whatsoever is sold in the shambles that eat, asking no questions for conscience sake. Kita mo, dito mababasa natin even kung ituloy mo yan, talking about sa mga paghain sa Diyos-Diyosan, mga pinapakain ng Apostol Pablo, and this must be the right time para po linawin ng Apostol Pablo kung talagang bawal po. Hindi nagbabawal si Apostol Pablo sa kanyang 14 epistles kasama si Hebrews, o sige 13, hindi kasama si Hebrews. Bakit po wala? Kasi po siya po ang apostol ng mga hintil, mga kaibigan at mga kababayan. Kung apostol po siya ng mga hintil, kailangan po, kailangan pong malinaw. Bakit hindi? Bakit hindi na isulat dito? Kasi po, mali po ang aral ng Seventh-day Adventist sa pagbabawal nito ng mga lamang kapi, particular itong baboy, mga kapatid. Kaya ito po ay isang aral ng demonyo ang ating patutunayan mamaya. Kasi po, aral ng mga apostol, dito malinaw. O ngayon, meron pong nilinaw na issue ang mga apostol dito po sa Acts chapter 15, verse number 15 sa buong chapter. Ito po ay patungkol po sa kaligtasan, right? Kaya ito ay nilinaw ng Apostol Pablo. Pero batay pa rin dito, wala pa rin sinasabi na mga karumal-dumal o anuman yan na mga pinagbabawal. Wala po. Patay mababasa. Bagkos, ito po ay aral ng demonyo. At na iyan po ay mababasa natin dito po sa 1 Timothy chapter 4. Dito na po natin malinaw yan mamaya, mga kapatid. Tingnan natin o kaya babasahin natin ngayon. So dito po, makikita natin dito po sa 1 Timothy chapter 4, ang sabi po dito na the Spirit speaketh expressly that in the latter times, some shall depart from the faith. This was written more than 2,000 years ago. Na ang sabi ng Apostol Pablo, in the latter times, some shall depart from the faith. Iiwan po yung pananampalataya. At they will give heed to seducing spirits and doctrines of the devil. Okay? Doctrines of the devil. Aral ng diablo. Ito na po yun. Napakadaling patunayan po ang aral ng diablo. Word for word na nasusulat dito kung wala po kayong pinagtanggol o pinoprotektahan ng maling aral. Napakadali pong basahin at intindihin. Nasa huling mga panahon, may manglitawan na mga iiwan nila ang pananampalataya. From the faith, hindi po from their faith, but from the faith. Iwan po nila yung mga totoo, yung truth, iiwan nila. Pero sabi nila, mahihikayat sila sa mga ganito, mga seducing spirits and doctrines of the devil. So ngayon, ang sabi po dito na ano-ano yun? Sabi dito, forbidding to marry and commanding to abstain from meats which God hath created to be received with thanksgiving of them that believe. Last 3 minutes. Yes, not know the truth. Sabi niya. So, ito po mga aral ng diablo, ng mga demonyo, ay inisa-isa po ng Apostol Pablo. Pansinin niyo po, magbasa po kayo ng Biblia, 13 epistles of the Apostle Paul, walang bawal doon
sa pagkain, lalo na po sa mga lamang kate. Wala. Ngayon, sa kanyang iisang sulat ng 1 Timothy, meron ng bawal. At ang bawal na ito ng mga lamang kate, ang sabi niya, ito po ay aral, no? Ito po ay aral ng ng mga demonyo. Okay? Ito po ay aral, ano po yun? Okay. Ito po ay aral ng demonyo, mga kapatid. Pakimute po yung mga hindi nagsasalita. Sorry. Post the time, yung ano natin, no? Yung mga ano po, mga nandyan sa room, pakiano lang po yung ating ano. Okay, sige, proceed. Last 2 minutes ka, bro. Sige po. Alright. So, inisa-isa, malinaw, ito lang po ang binawal ng ang pinagsabihan ngayon na meron palang mga aral ng demonyo. At ito po'y pagbabawal na ito, commanding to abstain from meats which God hath created to be received with thanksgiving of them which believe and know the truth. Verse 4, sabi dito, for every creature of God is good and nothing to be refused if it be received with thanksgiving, for it is sanctified by the word of God and prayer. Ayan. So, napakalinaw po mga kapatid, no? Ang dali pong patunayan, inisa-isa po natin, malinaw po na ang ating pagkalatag ngayon, patungkol po ito sa katotohanan, unang-una, sa pagkakaiba po ng ministration, the spirit and letter versus the letter, and then ito pong pagkain na hindi po magtataguyod sa atin sa Diyos. Malinaw po ang mga naisulat dito. Wala po kayong mababasa dito na bawal ang pagkakain ng lamang kate dito lamang sa 1 Timothy chapter 4. Pero ang pagbabawal na ito ay isa sa mga aral ng diablo, demonyo, na ngayon mga kapatid ay makikita natin, nababasa natin word for word at napapatunayan natin. Ito po mga kapatid ay very easy to understand kung wala po kayong pinoprotektahan ng maling aral o aral na mula sa inyong relihiyon, at kung kayo po ay naghahanap ng katotohanan na hindi po ito matututulan, and it's very easy to understand. Bakit po? Hindi po kasi magtataguyod sa atin sa Diyos ang mga pagkain. Kaya ngayon, napatunayan po natin. Time, bro. Okay, salamat, Brother Rian, at napakinggan nyo po, ayan, ang affirmatibo, no? At kanyang unang tindig, no, sa mga nilatag niyang poste, bigyan natin ng pagkakataon na magtanong, no, si Brother Fernando sa mga tinayong poste ni Brother Rian. Okay, so sa nanonood live, we have 30 viewers, no? Shout out po sa inyo. Nandito na po tayo sa unang tindig, unang pagtatanong ni Brother Fernando sa mga nilatag ni Brother Rian, Pastor Rian. Okay, Brother Fernando, ready ka na? Timer starts now. Okay, magandang gabi, Pastor Rian. Yes, magandang gabi, brother. Ang una kong tanong doon sa inyong mga ipinahayag, no? Sapagkat pinatutuhanan po ninyo na yung Apostol Pablo ay nagturo o nagpahayag na pwede nang kainin ng karunaguma. Tama po ba? Wait lang bro, hindi nagana yung aking timer. Lang. O sige po. I-ayos ko lang. Ayan, okay na bro. Sige, Okay. 10 minutes. Ulitin ko na lang. Okay, ang tanong ko, Pastor Rian, dahil doon sa iyo pong mga ipinahayag, ang pagkaunawa ko po ay nagturo ang mga apostol ayon sa inyo na pwede na kainin ang baboy. Tama po ba, Pastor? Implied po na pwede, pero ang ating pinatutunayan ay walang bawal, na wala silang binawal pagkain tulad ng mga baboy o ibang lamang kate. Yun po ang pinaka explicit na sinabi ko. Hindi po ibig sabihin na pinapakain o pwede na. Kasi po, yung mga hintil noon pa man, kumakain na yan sila. Ngayon, pagka sila ay mapunta sa iglesia, walang binawal. So, ibig sabihin, wala po hanggang ngayon, sila po ay nagkumakain until now. Walang binawal. Next question. Okay.
doon po sa mga dati ng Hudyo na naging Kristiyano, nag-utos po ba ang mga apostol na pwede na nilang kainin ang mga karumal-dumal katulad ng baboy? Ayun, yes, sa mga Hudyo ay malinaw po ang pagkasabi na wala pong bawal, pwedeng kainin nila kung ano pong gusto nilang kainin. Kasi po ang sabi po sa Roma 14, malinaw po, ang kumakain ay huwag maghatol sa hindi kumakain, at yung mga hindi kumakain huwag ding hatulan yung mga kumakain. So ibig sabihin, let Okay, time. everyone... Next question. Okay, next question po. Tungkol po dyan sa inyong sagot, ang mapagod po ay yun po bang pagkain ng Gentiles, kapareho ba ito ng pagkain ng mga Hudyo? Hindi po sila magkapareho sa temang as Hudyo and then as Hintil. Pero pagka sila'y nasa iglesia na, ayun, pwede silang magkapareha doon, pero they can still bring kung ano po yung pamumuhay nila pagkain before, pero ang pinaka-importante, hindi nila matisod yung bawat isa sa pagkain. Yun lang po ang katotohanan. Next question. Okay, thank you. So dahil magkaiba ang kanilang pananaw tungkol sa pagkain between the Gentiles and the Jews, diyan po sa Roma chapter 14, ibig mong sabihin kasama pong pinag-uusapan dyan ang tungkol sa karumal-dumal, Pastor? All things nga dito sa mga taong mas hindi weak o kaya strong sa pananampalataya, ay all things po ang sinabi dito. Kaya yung mga weak, yung pong mga vegetarian lamang, mayroong mga hindi pinakain yung iba, so they are weak in faith. Pero kasama yon because of all things na word. Okay. Next question. Next question po. Tama po ba na sa pag-aaral ng Biblia, isa sa pangunahing panuntunan ng pag-aaral ay isang guniin ang kanyang konteksto? Tama po ba yun, Pastor? That is true. Okay. Okay, next question na po. Salamat sa sagot. Okay. Dahil may pag-uutos o pagtuturo ang mga apostol na pwede nang kainin yung mga karumal-dumal katulad ng baboy, sino po sa mga apostol ang kumain na ng karumal-dumal? Hindi po malinaw sino ang sagot, sino. Si Pablo ay hindi po malinaw, pero si Pablo po ang sagot ko. Implied po yan dito po sa 1 Corinthians chapter 10. Kasi po ang sabi po niya dito sa 1 Corinthians chapter 10, patungkol po dito sa verse number, let's see, 10:30 po, mababasa po natin yan. For if I be by grace be a partaker, why am I evil spoken of, for which I Next give question. thanks? For clarification lang po, Pastor, 10:30 now? 10:30 ng 1 Corinthians. Okay. Malinaw yan sa Tagalog, English yung binasa ko eh. Okay. So, next question ko po, Pastor. Sabi nyo, implied at hindi malinaw na si Pablo ay kumain na ng karumal-dumal. Maliban kay Pablo, meron pong napakaraming mga apostol. Sino po sa iba pang mga apostol ang kumain na ng karumal-dumal? Wala na pong maibigay nating malinaw na naisulat. Pero dito po tayo sa mga nakasulat, hindi po doon sa hindi nasusulat. So, wala din pong problema kahit lahat ng mga Hudyo hindi kumakain. Hindi po yan problema kasi po nasanay po sila sa kanilang pamumuhay. Pero hindi po yan sa pagka-Kristiyano na, wala pong, ang tema dito hindi po pagbabawal ng lamangkate. Wala po silang binawal na lamangkate, lalo na po sa baboy. Time. Next question. Okay, sabi niyo po ay wala silang ibinawal, Pastor, na lumayo sa lamangkati. Yung po bang lamangkati na binabanggit ninyo
Yun ba ay pagkain ng mga Hudyo o pagkain ng mga Hintil? Pagkain ng mga Hudyo at Hintil po yun sa iglesia. Okay. Jews and Gentile, ano? So sabi niyo po kanina, magkaiba po ang pagkain ng mga Gentiles at ng mga Hudyo. At ngayon, sinasabi po ninyo na yung lamang hati ay parehong pagkain ng Gentiles at mga Hudyo. Pwede po ba ninyong paki-explika ng simpleng pamamaraan, Pastor? Yes, ang simple pamamaraan yan ay kung pagsabihan natin pagkain sa mga Hudyo, ayun ang pagkain nila. Pero sa mga Hintil, yun din ang pagkain nila, which is magkaiba sila. Kaya wala silang binawan sa bawat isa nila na huwag kainin ito, mga ito, katulad ng Old Testament as a Hudyo. Kasi we are talking of Christians, which is the church. Okay, next question. Okay. So, dyan po sa 1 Timothy chapter 4, sino po, tama ba na ang author po niyan ay isang Hudyo, Pastor? Yes, si Pablo. So, nang sabihin ni Apostol Pablo na magsilayo sa lamangkati, ang iniisip po ba niyang pagkain riyan ay pagkain ng mga Gentiles, Pastor? Pagkain na pagkain po yung makakain. Hindi po Gentiles o ano. Kasi po si Pablo ay nagsusulat po sa iglesia na composed of Jews and Gentiles. Kaya pagkain na pagkain yun. It's either pagkain ng mga Hudyo, pagkain ng mga Hintil. Kaya yan po ang kanyang sinusulat. Wala pong pagkakaiba. At least food. Okay, time. Kain. Bro, last 2 minutes sa pagtatanong. Okay, thank you. Okay, Pastor Rean, familiar po ba kayo sa tinatawag na Hebraism? Ano yun? Pakiulit? Kung familiar po kayo sa tinatawag na Hebraism? Hebraism. Di ako pamilyar yata Hebraism. Thank you. Okay, then, lipat na ako ng tanong, Pastor, sa 1 Corinthians chapter 8, verse 8, na meron doon kayong binanggit kanina na pwede na kainin. Alin po yung pwedeng kainin na roon? Yun po bang katulad ng baboy o yung mga inihahandog sa Diyos-Diyosan? Lahat po yun na pagkain, wala po akong sinabi by the way na pwedeng kainin. Ang sabi po doon, ang pagkain na hindi magtataguyod sa atin sa Diyos. Kung makakain ka man o hindi, you are not the better or you are not the worse. Yun po ang nakasulat. Ginamit ko po yun as a truth na yung pagkain ay hindi na po magtataguyod sa Diyos. Kaya hindi yan sa ating ministration sa Holy Spirit. Iba na po yun doon sa Old Testament. Okay, time. Next question. Okay. So para sa inyo, doon sa 1 Corinthians chapter 8, verse 8, yung salita pong pagkain, yan ay tumutukoy din sa baboy. Tama po ba, Pastor? Lahat po, lahat pagkain, basta makakain, pagkain po yun, lahat na makakain ay hindi po magtataguyod ng sa Diyos. Kaya hindi po makapa-impyerno yung pagkain, hindi makapagdala sa atin sa langit. Yan po ang ibig sabihin sa 1 Corinthians 8:8. It doesn't matter, basta makakain. Next question. Okay. Okay. Time na to. Time. Salamat. Salamat, thank you, Pastor. Sige, thank you. Okay, salamat Pastor Rian sa pagsagot sa mga cross-examination na binato ni Brother Fernando. Okay, sa mga nanonood live, nasa portion na tayo ng unang tindig ng negatibo. Magbigay natin ng mikropono kay kay Brother Fernando Camacho Jr. ng SDA Church. SDA, i-check ko lang yung aking timer. Ayan. Okay, shoutout sa mga 34 viewers natin live. Okay, Brother Fernando, ready ka na? Timer starts now. Okay, first of all, ating pinasasalamatan muna ang ating Panginoong Diyos
sa patuloy na patnubay, kagalingan, at mga biyaya na ating pong nararanasan. At salamat dahil nagkaroon muli tayo ng pagkakataon na makapagbalik sa DevCon ng nagkasiglahan. Hangad po natin sa programa natin ito at pag-uusap ang kanya pong pangalan, ang patuloy nating maitaas at maluwalhati. Ganon din, pinasasalamatan po ng inyong abang lingkod ang kabuuan ng Debaters Convention Group. Ayan, sampu ng lahat ng nangangasiwa dito. At syempre, dito po sa ating mga nasa platform. Ayan, ang kapatid na John Paul, kapatid na Nash, ang kapatid na Simplicio, ayan, ang kapatid na Marty, kay kapatid na Ben, ayan, sa ating kaibigang napakabait, kapatid na Noel, at kapatid na Ryan, at si Pastor Wimpy, Heron, Ronzen, and Jesse. At siyempre, sa ating pong CEO ng Debaters Convention, kay kapatid na Cisco Lacopa. Maraming salamat. Isang karangalan na ang kapatid na Cisco bilang CEO ng DevCon ay siyang namamagitan sa pagkakataon po ito. At sa aking very professional na usap, ang Pastor Fuentes. Katulad yan ng ating pong nabanggit, walang personalan, kundi ito po ay tanging sa aral labang po tayo nag-uusap. Okay po, bilang tumatayo sa panig ng negatibo, ang akin lamang pong tututulan ay hindi po yung mga talata na mga sinita sa atin, kundi yung maling pagkaunawa po doon sa talatang ginamit. Sa pag-aaral ng Biblia, mga kapatid, napakahalaga at sinang-ayunan ng ating pong affirmative na pangunahin sa pag-aaral ng Biblia yung tinatawag na context, yung pagsasaalang-alang sa kanyang konteksto. Halimbawa, doon sa unang Korinto, chapter 8, verse 8, na binasa sa atin, kapag puputulin po natin, mga kababayan, yung talatang ito, magbumukhang tama yung sinasabi ni Pastor Rean, kasi doon sa pagkakabanggit sa 8 na datapot ang pagkain ay hindi nagtataguyod sa atin sa Diyos. At kung one-sided lamang ang inyong pong pakikinggan, o maging one-sided lamang kayo, lalabas, oo nga, pwede na kainin ang karumal-dumal. Pero hindi po, mga kaibigan. Kaya nga binigyan natin ng pagkakataon, yung bang pagkain ng Hudyo, pareho ba sa pagkain ng Gentiles? At malinaw naman ang sagot sa atin na sinasang-ayunan natin, magkaiba. Magkaiba yung pagkain ng Gentiles, magkaiba yung iba rin yung pagkain ng Hudyo. At tandaan natin, ang sumulat po ng Korinto, ng Timoteo, at ang ng Korinto at sumulat ng kay Timoteo ay isa pong Hudyo. Tandaan natin, hindi lamang sa konteksto, isa pa riyan yung tinatawag na Hebraism, na hindi familiar si Pastor Rean. Yung Hebraism? Sa ibang termino nito, ang tawag dito Hebrutot. Since na Hebrew ang sumulat, unawain natin ang kanilang mga sulat ayon sa kaisipan at konsepto ng isang manunulat na Hudyo. Sa mga Hudyo po, mga kaibigan, hindi nila itinuturing na pagkain yun pong mga karumal-dumal katulad ng baboy, etc. at mga kanin tulad niyan. Ang nagtuturing lang po na yan ay pagkain yun pong mga Gentiles. At dito po sa 1 Korinto 8, ang konteksto po nito walang kinalaman sa pagkain ng karumal-dumal, kundi ang context po nito, pag inakyat nyo po, isa mga context nito, pag inakyat nyo sa verse 7, yan po ay tumutukoy sa pwede nang doon sa mga inihandog na hain sa mga Diyos-Diyosan. Sabi rito, gayon may wala sa lahat ng mga tao ang kaalamang yan, kundi ang ilan na hanggang ngayon ay nangamimihasa sa Diyos-Diyosan ay kumakain na parang isang bagay
na inihain sa Diyos-Diyosan at ang kalambudi, palibasa'y mahina, nangahahawa. Sa ibang bersyon ng Biblia, napakalinaw na binabanggit dito, may kinalaman po ito doon sa mga pagkain na inihandog sa Diyos-Diyosan. Pag itinuloy pa nga ninyo sa talatang Gs, sapagkat kung makita ng sino mang ikaw na may kaalaman ay nakikisalo sa pagkain sa templo ng mga Diyos-Diyosan, hindi bagat titibay ang kanilang budi kung siya'y mahina upang kumain ng mga bagay na inihain sa mga Diyos-Diyosan? Ayun, tungkol po sa Diyos-Diyosan ang pinag-uusapan. Hindi po yung tumutukoy mga kapatid sa kung pwede na o hindi pwedeng kainin yung mga karumal-dumal. Kasi nga, katulad ng aking sinasabi, unawain po natin yung sulat na ito, sulat po ito ng isang Hudyo na hindi po kumakain ng alinmang karumal-dumal mga kapatid. Kaya nga ang banggit dito ay yung tinutukoy na pagkain o yung tinutukoy na broma po ito ng mga Hudyo, hindi broma ng mga Gentiles. Okay? Yan. So, sa pagkakataong ito mga kapatid, hindi po pwedeng hindi makakapasa ang pagkaunawa sa 1 Corinthians chapter 8 verse 8 para palitawing pwedeng kainin yung baboy. Ayan. So next doon sa chapter 14 ng aklat ng mga Roma, ng mga taga-Roma. Yan. So ang bagsak nito mga kapatid, Hebraism pa rin ho. At tandaan po natin na sa pagkakataon pong ito, hindi po suliranin sa panahon ng New Testament kung pwede na ba o hindi pwedeng kainin ang karumal-dumal. Okay? Ang problema po sa kanilang panahon tungkol po sa usaping broma ay yung pong mga bagay na inihandog sa Diyos-Diyosan. Yan naman po ang talagang pangunahin nilang suliranin na nire-resolba ni Apostol Pablo during that time. Kaya nga yung tanong po natin, sino sa mga apostol ang kumain na ng baboy? Sino sa kanila? Pero nakita natin ang yung pong kasagutan in broad sense makita natin na hindi raw malinaw, sabi ng affirmative, implied na si Apostol Pablo, at ginamit po yung chapter 10 verse 30 ng unang Korinto. Maigit basahin din po natin mga kapatid. Kung nakikisalo ako na may pagpapasalamat, bakit ako'y aalipustain ng dahil sa aking ipinagpapasalamat? So napakalayo mga kapatid ng talatang ito, para sabihin natin implied meaning, kumain na si Pablo ng karumal-dumal. Hindi po. Pag itinuloy lamang po ninyo mga kapatid sa 31, sabi rito, kaya nga kung kayo magsisikain man o nagsisiinuman o ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. So alam natin na sa kasaysayan ng mga Hudyo, hindi sila kumakain ng karumal-dumal. At isa yan sa pagbibigay nila ng kaluwalhatian sa Diyos. Wala tayong mababasa na ang mga apostol kumain na ng karumal-dumal. Ngayon tanong natin, kung walang malino kay Apostol Pablo, sino pa sa iba pang mga apostol? Maraming mga apostol. Kung talagang pwede nang kainin, o iniutos na nila, o ipinahayag na nila, o sinabi na nila na pwede nang kainin sa mga Hudyo yung pong karumal-dumal. Sino sa kanila ang kumain na? Pero until now, sa pagsagot po ng affirmative, ay wala pong malinaw pa rin na pagpapatunay na sila ay kumain na. At mahalaga na malaman po natin yun kung meron ng kumain. Bakit? Pwede ba naman yung ikaw ay mag-uutos, mangangaral, magsasabi, magpapahayag na pwede na kainin ang karumal-dumal? Kung titignan lang natin, kung papaling lang tayo doon. Mangangaral ka na pwede na kumain, bakit isa sa kanila walang kumain? Di po ba? Illogical mga kapatid.
kung ikaw ay naniniwala na na ipinakakain na o iniaral na ng mga apostol na pwede nang kainin ng mga karumal-dumal, dapat numero unong kumain na ng mga karumal-dumal yung mga apostol. Di ba? Eh bukod sa 12 apostol, meron pang mga naglitawang mga apostol. May isa sa kanila walang kumain, mga kapatid. Oh, walang kumain. Oh, walang malinaw. Anya, sabi, walang malinaw. Oh, aba, parang napakahina ng posisyon, ng afirmatibo, kung ito lamang ang pagbabasihan nila. Okay? Mas matingkad yung ating paniniwala dahil nga walang kumain na mga apostol, oh, na walang kumain na karumal, walang kumain mga apostol doon sa mga karumal-dumal, ay mas masarap isipin oh, na hindi talaga nila itinuro. Kaysa sasabihin natin itinuro nila, pero sila, wala kang mababasang kumain. Oh? At itong tanong natin ito, mahalaga ito, mga kapatid. Oh, kasi nga nagtuturo sila ano sabi ng isang talata? Tinuturuan mo, nagtuturo ka niya sa iba, hindi mo tinuturuan ng iyong sarili. Dapat pagtuturo, kung talagang nagtuturo na yung mga alagad, nagpapahayag na pwede nang kainin, dapat meron tayong mababasa man lang. Na sa dinami-dami ng mga apostol, kahit man lang 3 sa kanila, kumain na ng karumal-dumal. Kumain na ng baboy, pero wala ang sagot niya, hindi po malinaw. Ayan, no? So, ang nangyayari, nakikita ko na isinisiksik lamang. Last 3 minutes. Okay, thank you po. Na isinisiksik lamang na ang tawag dyan ipinipilit, pero wala po sa konteksto ng Biblia na pinakakain na po yung pong karumal-dumal. Then doon sa 1 Corinthians chapter 10. So sa 1 Corinthians chapter 10, verse 10, wala rin po doong pag-uutos, mga kapatid, na pwede nang kainin yung mga karumal-dumal. Bagamat mayroon tayong mababasa na lahat ng ipinagbibili sa pamilya ay kanin ninyo. Tandaan po natin, ang nag-uutos po dito, isa pong Hudyong Kristiyano, at hindi po yan kumakain ng karumal-dumal. Ang kanya pong inuutusan, kapwa niya mananampalataya. Nang sabihin niya na kahit anong ipinagbibili sa pamilyahan, kanin ninyo. Ang sentido ko mo noon, ang bibilihin lang niya kung ano yung angkop na pagkain para sa kanila. Kasi ang konteksto huli ng talata pong ito, tungkol po ito sa mga pagkain ng mga Hudyo na inihahandog muna ng mga Gentiles sa Diyos-Diyosan. So, yan po yung pinakapunterya ni Apostol Pablo. Hindi po doon sa mga karumal-dumal. Ulitin ko, mahalaga po ang Hebraism o yung Hebrutos para maintindihan natin yung pinag-uusapan. Minsan, nung ako po ay nadistino sa Tagaytay, mga kapatid, ginamit ko rin po yung katagang yan Nagbigay ako ng pera doon sa aking kapatid na isinugo natin doon sa pamilihan. Ang tanong sa akin ano ba bibili natin? Ay sabi ko, kahit anong makita mo, kako roon, bilhin mo na para meron tayong mapanangalian. Ngayon, ito bang aking inutusan, bibili ba ito ng hindi angkop sa aming pagkain? Hindi ho. Kahit na ginamit ko yung terminong kahit anong nandoon. Yan. Same context, ni Apostol Pablo. Ang bibilihin lang po nila yung angkop na pagkain na mga itinitinda roon. Kahit na ginamit yung termino na lahat ng karning itinitinda sa palengke. Kaya mahina, very weak ang position ng affirmative. Then, doon po sa 1 Timothy chapter 4, same, ng interpretation by context at saka sa kanya pong Hebraism. Makikita po natin, mga kaibigan, mga kapatid, na yung lamang copy, yan po ay sumasandig sa kaisipan at konsepto ng mga Hudyo. Mga angkop lamang na broma para sa kanila. Hindi po angkop na broma para doon sa mga Gentiles, kundi doon sa mga Hudyo.
Kaya nang sabihin dito, Okay, time? ayos. Time, bro, time. Ng oras. Okay, salamat Brother Fernando, no? At yan, sa mga nanonood live, check natin yung mga nanonood live, no? We have 38 viewers live, ano, at sumusubaybay sa atin ngayong gabi. Okay, at sa mga nanonood live, ayan, Brother Rian, ready ka na? Running time po tayo, ha? Doon sa ating ready 10 na po. minutes. Sabi ng comment, ayan na. Okay, okay, timer starts now. Okay, unang kapatid Fernando, kaibigan. Good evening po sa'yo. Unang tanong ko po sa'yo, naiintindihan mo ba yung tema na pinag-uusapan natin, yes or no? Yes, Pastor, ano? At napakalinaw po sa akin yan na ang tema natin ay sa Diablo, aral ng SDA na pagbabawal sa lamangkati. Then may closing open parenthesis, baboy. Yung pong bagsak ng talata ng kaisipang ito, yung unang Timoteo 4:1 hanggang 3 patuloy. Yung pong binabanggit na lamangkati po yan, hindi po yan baboy. Kaya hindi po yan tumutukoy sa aral ng demonyo, no? Kundi yan po ay yung sa aral ng demonyo, hindi yan tumutukoy dito sa atin pong paksa. Time, next question. Okay. So ngayon, doon po sa mga presentation mo, since negative ka, doon po sa presentation mo, meron bang isa doon na nabasa mo na turo ng mga apostol na nagbabawal ng lamangkati? Meron o wala kang nabasa? Nagtuturo na bawal ang lamangkati? Wala nga ho, Pastor, kasi nga sa sentido komon ng mga Hudyo, ang lamangkati, yung lamang pong mga angkop na pagkain para sa kanila. Hindi po kasama ang baboy. Yung pong pagbabawal sa pagkain po ng baboy, utos din po yan ng Diyos. Pero yung pong ipagbabawal yung lamangkati na angkop na pagkain para sa kanila, yan po ang aral ng Diablo. Kaya yung unang Timoteo 4:1, hindi po yan nagpapatibay na pwede na kainin ang baboy o bilang lamangkati ng mga Griego. Okay, time, next question. Okay. Sinabi mo na walang naituro ang mga apostol. Pwede po bang bigyan mo kami, alang-alang po sa inyong tindig as an SDA, bigyan niyo po kami kahit isang apostol na nagbabawal po pagkain ng lamangkati. Sino pong apostol yun? Opo, si Apostol Pablo, kapatid, ang nagtuturo, ano, na huwag kakain ng karumal-dumal. Ano, meron pong talata, hanapin ko lang, no? Pero wala silang pagtuturo na bawal kainin ang lamangkati. Na yung lamangkati pinabanggit nila ay ang na pagkain para sa mga Hudyo. Mamaya po, hanapin ko lang yung talata. Meron pong pag-utos sa mga apostol Okay, next na question. bawal yung lamangkati, yung karumal-dumal. Okay, next question. Pwede ba kitang sige nga, I will give you 20 more seconds. Give us a verse. Alang-alang po sa yung tindig. Give us a verse, please. Kung meron ka bang, form of question, meron ka bang kahit isang talata na Apostol Pablo, since siya ang nagbabawal po pagkain ng lamangkati sa iglesia, lalo na po sa mga hintil na Kristiyano. Sige po. Hindi nga, Pastor. Wala nga, sabi ko nga sa una ko palang pagsagot, walang apostol na nagbabawal na kumain ng lamangkati. Na yung lamangkati na yon ay angkop na pagkain para sa mga Hudyo. Ang ipinagbabawal nila o inaaral nila ay lumayo doon sa mga karumal-dumal. Kaya yung pinapahanap mo sa akin, Pastor, hindi po yan ang aking posisyon. Okay, next question. Alright. So, sinabi mo, wala palang kahit isang apostol nagbabawal ng lamangkati, word for word, binasa mo ngayon, ibig mo bang sabihin, ang SDA at ang mga apostol ay iba po ng kanilang aral? Yes or no? Hindi po.
No? Sapagkat yung pong aral ng SDA, base po sa aral ng mga apostol ng ating Panginoon, kahit kay Apostol Pablo, kaya nga hindi po kami nagtuturo na tawag dito na lumayo, no, sa lamangkapi o doon sa mga angkop na pagkain. Pero I think wala na sa paksayan, kasi ang patutunayan po ninyo, dapat yung karumalduman, ano mga may paksa. Dapat yung kung patutunayan po. Next question. Sige. Okay. Next Alright, question. ginamit mo po itong 1 Corinthians chapter 8 na nabanggit mo din kasi ginamit ko naman. Sabi mo, unahin ko muna, change my question, brother. Sabi mo, context, okay? We agree na kailangan ng context sa pag-aaral. Agree ka ba dito sa pag-aaral ng hermeneutics? Agree ka ba na meron ding mga verses na tinatawag natin stand-alone verse or isolated truth na general truth? Agree ka ba doon? Yes or no? Yes sir, 100%. Kasi may tinatawag tayong larger context, no? Marami kasing iba't ibang klaseng context yan, at isa nga yan binabanggit ninyo. Pero dahil sa pagkakamit ninyo ng 1 Corinthians chapter 8, kahit itaas mo po sa verse 1, tungkol pa rin po sa mga bagay na inihain sa Diyos-Diyosan ng pinag-uusapan. Hindi po tungkol sa karumal-dumal, no? Kaya po, very weak po. Okay, time. Next question. Okay. Sa konteksto ng 1 Corinthians chapter 8, meron bang sinabi si Apostol Pablo diyan na wag kumain? Wag kainin yung lamangkate. Meron o wala? Ay wala po. Kung wala nga kaming tutol, Pastor, doon sa pagkain ng lamangkati, hindi namin tuturo na wag kakain, na lumayo, no? O kakain ng lamangkati. Kasi nga, ang dapat po ninyong patunayan na yung aral na pagbabawal sa pagkain ng baboy bilang lamangkati, yan ay aral ng Diablo. So, diyan po ninyo kami tirahin. Although may mga pagpapayo si Mrs. White na mas maiigit na maging vegetarianism kaysa kumain ng pero ibang usapan yan. Next question. Okay. Next question. So, sa context... Last 3 minutes bro, last 3 minutes. Thank you. Sa konteksto ng 1 Corinthians 8 na nabanggit mo at saka yung 10 mamaya. 1 Corinthians 8 tayo. So sabi mo, walang turo ang Apostol Pablo diyan na pagbabawal pagkain ng lamangkati. Tanong, meron bang utos si Apostol Pablo diyan na ipakain or utos na pagpakain? And then the context is hain sa Diyos-Diyosan. Meron ba siyang utos na kainin? Meron o wala? Yes, meron. 8-8. No, pwedeng kainin yung mga inihandog sa Diyos-Diyosan. Napakalinaw po yan. Dapat ang pagkain, yung pagkain kung binabanggit po dyan, yung broma na nakasandig po sa kaisipan ng isang Hudyo, hindi ng isang hintil. Na ang pagkain hindi nagtataguyod sa atin sa Diyos, hindi tayo masama kung tayo magsikain, hindi rin tayo lalong mabuti kung tayo magsikain. Di meron po na pagpapahalan, pero nakasandig po yan sa pagkain ng mga Hudyo na tumutukoy doon Time, next question. Okay. Sabi mo, merong pagpakain sa mga hain sa Diyos-Diyosan. Sa Hebraism na sinasabi mo, kaisipan ng isang Hudyo, pinapakain ba ang hain sa Diyos-Diyosan? Yes or no? Yes, Pastor. Ito na nga, si Apostol Pablo 8:8. Hindi, sasabi nito, dapat ang pagkain hindi nagtataguyod sa atin sa Diyos. Hindi tayo masama kung tayo di magsikain. Hindi rin tayo lalong mabuti kung tayo magsikain. Kasi nga, sa daloy pa ng kanyang mga kataga, ang Diyos-Diyosan, walang kabuluhan kasi yung Pastor, di ba? 8:4. Walang kabuluhan. Pero kumain ka man o hindi na inihandog sa Diyos-Diyosan, na yung tinutukoy doon, pagkain o broma na nakasandig sa kaisipan ng Hudyo, pwede o hindi, walang problema roon. Pero hindi pinag-usapan dito ang karumal-dumal. Next question. Alright, before the Apostle Paul, dito sa kanyang mga turo as an apostle to the Gentiles, saan pong talata na yung hain sa Diyos-Diyosan na pagkain
pakain, ipapakain po sa mga Hebrew. Ito na nga po, Pastor, sa unang Korinto, 8:8, hindi lang yan, sa unang Korinto, Gs, Yung tanong ko po, by the way, Stop the this time. will be my Time. last question. Last question. Last question na po ito. Before Pero Apostle Paul, sumasagot ako, before, hindi, mali kasi yung sagot mo. Yan na lang. Wait lang. Before Moderator's the time. Apostle Paul. Hindi categorical yung tanong. Pero may kalayaan ako. Hindi. Ang tanong ko po, brother, Mr. Moderator, before the Sige, Apostle wait lang, Brother Rian. Wait lang. Moderator's time. Okay, anong objection? Brother Fernando? ay nga, siguro yung kalayaan ko sa pagsagot sa katanungan ng aking pong kaibigan, mapagtuunan din. Yes, objection ko, counter objection, Mr. Moderator. Ang tanong ko kasi, before the Apostle Paul, binigay niya 1 Corinthians, pero okay lang siguro. Sige, go ahead. Pahintulutan na natin. Basta yung tanong malinaw, before the Apostle Paul's teaching. Okay, Sige, pakisagot na lang. Sige, go ahead. sagot na lang, Brother Fernando. Tapos may last question ka pa, Brother Sige. Rian. Sige, thank you. Bago siya Apostol Pablo, andyan yung Levitico 11, andyan yung Deuteronomy 14, andyan din yung Genesis 9, na ipinagbabawal talaga. Then, isa pa, maging sa Apostol Pablo, doon sa 10:25 to 28, talagang pwede na kainin, at hindi pwedeng kainin yung arumagumal, pwedeng kainin yung mga broma ng Hudyo na inihandog sa Diyos-Diyosan. Okay. Last question po again, ulitin ko kasi parang tayo doon. Ito po, Brother Fernando, yung tanong, napakatanong is, before the Apostle Paul's teaching, meaning to say his epistles, ang tanong ko po doon, before the Apostle Paul's teaching. Tapos ang sabi ko, meron bang talata na nagpahintulot sa mga Hudyo na ipakain yung hain sa Diyos-Diyosan? Meron o wala? Yun lang yung tanong ko. Last question na po yun. Last question yan, bro. Wala akong wala akong kung tungkol sa inyain sa Diyos-Diyosan, bago kay Apostol Pablo, wala akong siguro wala akong mailalatag ngayon na talata. Pero sa panahon ng pangangaral ni Apostol Pablo, ipinahihintulot na pwedeng kainin. Unang Korinto 8:8, Unang Korinto 10:25 hanggang 28. So, napakatibay po niyan na pwedeng kainin. Pero kung inihandog po na yon, nakasandig po yun sa tinatawag na broma ng mga Hudyo. Hindi po sa broma ng mga Gentile. Salamat po. Okay, salamat, Brother Fernando, sa iyong pagsagot sa huling tanong ni Brother Rian. Okay, at yan po natapos yung ating unang tindig at unang bahagi ng pagtatanong ng bawat isa. Okay, so bago tayo dumako sa pangalawang bahagi ng ating debate, which is ito yung bugbugan time, at gupuan time, bago tayo dumako dyan sa rebuttal portion, magbasa muna tayo ng mga Process po. Ay, salita ko ng salita kasi nakamute pa na ako. Okay, nagpapabati sila Jessie Ramilo, si si Rene Tabaco Kabuga, ayan, si Dr. Zukay Cheng, ayan. Wala daw audio? Hello po. Wala raw pong May na yung audio ko. Hindi, yung ating Wait lang po Kanina. May live po tayo Ayan, may live po yan Ayan. Nung nagsalita kanina, walang audio, kaya ganun. Yan. Shout out kay nagpapa-shout out si Paul Genso, Samuel Basa, ayan, shout out daw sa inyo. Junex at Chiong, ayan. So, ayan, at handa na ba kayo mga manunood live? Ito na po yung medyo mapapaangat na yung mga puwet, dahil ito yung portion ng bugbugan at gupuan time. At this debate brought to you by Baderasha
apparel, DevCon merchandise. Ayan. So, meron kaming DevCon merchandise, t-shirt at mug na iniinuman ngayon ni Brother Fernando. Ayan. At kung gusto nyo order, meron kami sa Shopee, Lazada. Ayan. At kung gusto nyo namang at may mga extra kayo dyan, no? Walang pagkalagyan yung inyong mga blessing at gusto nyo sumuporta kay DevCon, pwede kayong sumuporta through sending stars. Ayan. So, sending stars, malaking tulong yan kay DevCon para masuportahan at mabigyan ng maayos na platform ang mga atik sa debate. Ayan. Okay, at without further ado, bigay ko na sa Affirmativo. No, Affirmativo, ready ka na? 15 minutes bro, rebuttal stage. Yes. Okay? May dala ka bang maso dyan? Okay. Handa mo na. 15 minutes. Bulldozer. Okay, 15 minutes. Timer starts now. Okay, thank you so much, Mr. Moderator. So, bulldozer po ito, hindi po ito maso lamang, mga kapatid. Ngayon, unang-una, naiintindihan natin ang tema. Kaya naitanong ko yan. Ang tema kasi, ang pagbabawal ng lamang kate, tapos may close and open parenthesis na baboy, yan po'y aral ng demonyo. So, hindi po to stand and papanigan po ng negative yung kanyang grupo, yung kanyang reliyon. Kailangan hindi lang po na negative ka ng negative dito. Dapat magpapakita ka naman ng kabaliktaran sa pinapatunayan ng kalaban. For example, ang aking tema, pagbabawal ng lamang kate. So ibig sabihin diyan, kung meron kang nabasa sana na pinapakain yung binabawal yung lamang kate, susuporta yun sa'yo at talo ko ako sa debate ngayon. Pero wala kang naipakita, umamin ka nga, wala palang meron daw isa. Pero bibigyan kita mamaya, ipakita ko sa amin, Apostol Pablo. Kasi po mag-i-SDA ko ako, Brother Fernando. Kung mapakita mo, si Apostol Pablo, sinabihan mo, siya po nagbabawal ng pagkain ng lamang kate, particular baboy po. Mag-i-SDA po ako. Kasi wala kang naipakita. Binigyan pa kita ng extra 20 seconds. Mamaya, 15 minutes ibigay ko sa iyo. Isang apostol na nagsasabi, layuan yung lamang kate. Yung tanong ko last sa iyo, Brother Fernando, ito I hope na God will speak to you and also sa ating mga kaibigang SDA na etong tanong ko sa iyo, giniba ko po yung sinasabi mong Hebraism. Okay, giniba ko po yun. Yung Hebraism na yon, hindi po yun always totoo, lalo na po ang Apostol Pablo. Apostol Pablo, siya po ang apostol ng mga hintil. Totoo po yun sa ibang mga talata, Hebraism. That's good. Yun pala yung meaning. Pero naintindihan ko yun. I'm not familiar with the term. Pero naintindihan ko yun, yung kaisipan ng Hudyo. Tama yun. Pero is that always true? No. Kasi po, ngayon, napatunayan natin. Ito ang tandaan mo. Ang tanong ko sa iyo, before Apostle Paul, meron bang pwede bang ipakain ang hain sa Diyos-Diyosan? Pwede ba sa Hebrew na sa pag-iisip? Meron ba mga kapatid na mga SDA? Wala po. Ito, babasahin natin ito si Brother Fernando. 15, kahit ang mga apostol, Hebraism tayo. 15, 20, and 19 and 20 of, ginamit pa nga ito ni Jason Pinipilipit pa ito ni Jason, unclean meats daw, pero walang akatartos na nakasulat sa talata. Pero meron siyang nabasang unclean. Talaga naman, Ito, Acts 15, 19. Ito, brother. Wherefore, my sentence is this, that we trouble not them, which from among the Gentiles are turned to God. Ito po, Hebraism. But that we write unto them that they abstain from pollution of idols. Ano ito sa ibang salin, like New International, New Revised Standard Version? This is meats offered to idols. Yan ang Hebraism. Ipakita mo nga sa akin sa Old Testament, Hebraism, na ang isang Hebrew nagpapakain sa hain sa Diyos-Diyosan.
O ngayon, ang sabi mo, pinapakain ng Apostol Pablo. Ayan naman pala pinapakain naman pala So, ibig sabihin, wala talagang binawal. Pinapakain nga, hain sa Diyos-Diyos, karumal-dumal pa. Anong pagkakaiba, mga kapatid, sa karumal-dumal at sa hain ng Diyos-Diyos? Anong pagkakaiba? Magiging karumal-dumal din yun. Ha? Brother Fernando, ipakita mo nga dito sa lahat natin, sa mga nakikinig, na ang isang kambing Bisaya yun, kambing man o baka, inihain sa Diyos-Diyosan, kung hindi ba yun polluted para sa mga Hudyo. Pakita mo sa amin. Pakita mo yan. Isulat mo. Kambing o kaya baka na inihain sa Diyos-Diyosan, hindi ba yun magiging karumal-dumal? Kasi papakita ko sa iyo na ang itong broma, mga kapatid, Galing ko. sa 1 Timothy chapter 4 na nabanggit niya, dito na po nagbanggit ng broma. Nabanggit itong broma, which is meats, dito po sa first, kung tingnan niyo po ito sa Strong and Thayer's definitions, ang broma po, ito po ay food or meat. Pero sa baba po niyan, especially po, tinawag po itong sa mga Hudyo, especially ceremonials, allowed or forbidden. Tandaan niyo po ito, mga SDA. Allowed or forbidden, broma po ang tawag sa mga Hudyo o Hebraism tayo ngayon. Binabawal nyo lamang kati pero pinapakain pala yung hain sa Diyos-Diyos. Ano ka ba naman? The same lang yon. Okay, babasahan natin ito ng talata. Hindi tayo magsasalita dito walang talata. 2 Corinthians 6. Eto, 2 Corinthians chapter 6 verse number 2 Corinthians 6 verse number 16. Ito nga, gagamitin nga ito ng ibang mga SDA. Sabi dito, and what agreement hath the temple of God with idols? For ye are the temple of the living God, as God hath said, I will dwell in them and walk in them, and I will be their God, and they shall be my people. Sabi dito, wherefore come out from among them, and be ye separate, saith the Lord, and touch not the unclean thing. Ayang unclean na yan. Okay? Tinatawag yan. Yan po ay quotation doon po sa Isaiah 52:11, yung mga unclean. Brother Fernando, yun pong baka o kambing, pagkaihain yan sa Diyos-Diyos at sa Hebraism, yan po ay polluted. Hindi po yan pinapakain. Okay? Kaya nga, tinanong kita, bakit Hebraism tayo ng Hebraism? Hindi yan na-apply ni Pablo kasi si Pablo nga, siya ay apostol sa mga Hintil. Okay? So yan po ay malinaw, ibang-iba po yan. Ngayon, hindi po weak ang aking presentation kasi po, ang aking tema na pinatutunayan, wala ngang binawal na pagkain ang mga apostol. At inamin mo naman yan kanina, brother, kahit i-review natin ito. Wala nga wala ngang nagbawal Sa 1 Corinthians 8, walang binawal si Pablo, hindi pinapakain pa nga. O di ang ibig sabihin, ang pagbabawal nga ng lamang kate, okay? Pagbabawal ng lamang kate, aral nga yan ng Diablo doon nga sa 1 Timothy chapter 4. Malinaw naman yan. Kasi po, hindi po nagbabawal. Okay. Kaya nga, the challenge is, ipakita mo, mga apostol, nagsusulat. Pero ang pinaka-importante kasi dito, ang apostol Pablo, kasi po, nabanggit mo naman, na pinapakain pa na pala sa inyo. So, hindi, naabutan po ako, brother Fernando, pakisagot nga yun mamaya sa rebuttal mo pa. Naabutan ako ng oras. Ano nga ba yan? Naabutan ako ng oras doon, itanong ko sana, na kung kayo ay kumakain din pala ng hain sa Diyos-Diyosan na. Pero I think parang implied na yun. Excuse lang po, makikiyan lang ako. Sige. Masakit yung dating sa akin kung saan ba nang gagaling mo? Wait lang. Stop the time. Merong maingay Bro, Ronald, may maingay dyan. Pakimute mo nga yung maingay. Nakita ko na. Nag-mute. Thank you. Hindi ko maintindihan yung sinasabi ni Pastor Fuentes sa aking dating dito. Thank you. Tama. Salamat, brother. Ako din Okay, bro, timer resume. Okay, so yun po. Meron ka pang meron ka pang 7 minutes. Okay, thank you. Okay, timer resume. So yun po, Brother Fernando, no? Para malinawagan din kami. Baka kami ay din, matanggap namin yung araw ninyo. Lilipat kami sa SDA. Meron namang mga ganun. May Baptist naging SDA, may SDA naging Baptist, ganun.
So, aaral po tayo ngayon. Katotohanan lang na ipapakita niyo po sa amin na yung pong Hebraism na tinatawag po ninyo, kung hindi po yan palusot, ay meron pong Hebrew na pinapakain po yung hain sa Diyos-Diyosan. Okay? So ngayon, pupuntahan po natin yung mga argumento mo patungkol po doon sa ano. At I think you believe naman na stand-alone verse, meron namang ganong katotohanan. So ngayon, ay mamaya tatanungin kita regarding this. Kasi ito pong tema na ito, mga kapatid, as far as I understand, vital po ito. Sa atin, hindi masyado. Pero sa kanila po sa DSDA, vital po ito kasi maraming nagko-comment, nagpapahiwantig. Ang naiintindihan po ng mga normal na SDA, pagka kumain ng baboy, impyerno, mga kapatid. Pero mamaya, try natin yan. Pero sa atin kasi hindi ito masyadong kung kukain ka, pwede. Kung hindi, pwede din. Huwag maghatulan. Yun po ang Roma 14 eh. Yun po ang konteksto. So sa konteksto po ng Roma 14, again, ito po, sa lahat po ng mga 13 epistles ng Apostol Paul, ipakita niyo po na si Apostol Pablo nagbabawal po pagkain. Okay. Ang sabi mo kasi na hindi ko rin natanong, ito, mga hintil ang kumakain ng karumal-dumal. Tama ba kaya yun? O naano lang ako sa pangdinig? Mga Hudyo, hindi yan kumakain. Yung mga hintil lang kumakain. Ibig sabihin, kumakain pala yung mga hintil. Ngayon, since kumakain sila, nandito na sila sa iglesia, dapat merong pagbabawal niyan, Brother Fernando, mga SDA. Dapat meron, kasi nga, kumakain nga sila noon. Sa mga Hudyo po, Brother, wala nga, sabi ko nga, irrelevance. We believe, ang mga Hudyo, hindi kumakain doon. Pinagbawalan ng Diyos doon. Dito tayo sa iglesia, which is Kristiyano. So, doon sa panahon na mga may pagbabawal doon sa Old Testament, sa mga Hudyo, hindi kasama mga hintil, liban na lang kung sila'y nakikisama sa Hudyo, nasa loob. Pero kahit nasa loob, kahit bawal ipikain sa mga Hudyo, pinapakain pa rin sa mga hintil yung iba eh. O ngayon, ewan ko lang, correct me if I'm wrong, nadinig ko, mga hintil lang kumakain ng karumal-dumal. Sabi mo yan. Correct me if I'm wrong. Pero ibig sabihin, ngayon, hintil sila. Ngayon, ipasok sila sa iglesia, dapat pagbawalan sila. Saan talata na nagbabawal po ang Apostol Pablo? Kasi siya po ang apostol ng mga hintil. Saan talata yun? Kasi po, ang talatang iisang talata na nagbabawal pagkain ng lamang kate, aral ng demonyo. Ito lang po yung talata na nagbabawal ang Apostol Pablo ng pagkain eh. Kasi po, ang prinsipyo ng Apostol Pablo, ito, Brother Fernando, the context of 1 Corinthians chapter 8, nasa huling talata, ito po, 8:13 ng 1 Corinthians, wherefore if meat make my brother to offend, I will eat no flesh while the world standeth. Yan po ang konteksto dito. Ibig sabihin po, meron kasing hindi kumakain ng mga ibang mga lamang kate. So, ang sabi ni Pablo, kung matitisod mo ang kapatid mo, ay wag hindi na ako kakain. That is the context. That is also the same context in Romans. Alalahanin niyo po, Corinto is a Gentile church po. Ito, kung meron mga hintil, ilan lang. Tapos sasabihin mo sa akin kanina, pinasabi mo dito, na yung Last 3 minutes. Yung pagbibili sa 1 Corinthians, ipagbibili ay dapat bibilhin nila yung kanilang meron ka pang example na ang bibilhin yun po ang bibilhin na hindi karumal-dumal. Granting yun ang yun ang argumento mo, brother. Eto po. Unang-una, ang mga Corinto is hintil. Sino pong scholar nagsasabi po sa inyo na itong Corinto ay Hudyo po ito? Kasi pong ang nagpabili po si Pablo. Pero ano po ang bibilhin ng yung inutusan? Hintil po eh. Hintil po ang kanyang Tapos ang sabi po doon, lahat ng pinagbibili. Tapos sasabihin natin Hebraism. Hindi Hebraism si Pablo. Apostol ng mga hintil si Pablo. So wag mong sabihin Hebraism ito kasi iba na po yung turo ng Apostol Pablo sa mga pamumuhay. Kaya nga na ano pa nga eh. Remember na si Apostol Pedro ay napagalitan niya, mukhaan. Bakit? Kasi nga pinipilit niyang mamuhay ang mga hintil sa pamumuhay Hudyo. Galatia 2:14.
No? Hindi na po Hebraism yung nasa utak ng Apostol Pablo. Katotohanan po ang nasa ano niya, na iba na po ang ministration ng Holy Spirit dito po sa New Covenant kaysa Old Covenant. Hindi na po mga Hudyo. Hindi ko pa natanong kanina, sayang, mamaya tatanong ko ito. Sabi mo, mga hintil kumakain ng karumagdumal, sa mga Hebraism, mga ganon. Ang tanong, ikaw ba, kayo ba mga SDA? Hintil ba kayo o Hudyo? Sa pamumuhay. So ipapakita mo dito, ipapakita mo, para po magiba ang tema ko, matatalo tayo dito, o ibig sabihin ay mananaig ang katotohanan, pakita mo na mayroong pagbabawal, lalo na po ang Apostol Pablo, 13 epistles po, wala. Sabi mo kanina, ay walang sa konteksto ng 1 Corinthians, walang pagbabawal doon. Bagkus, mayroong pang pagpapakain sa hain ng Diyos-Diyosan. So walang bawal, walang bawal. Ibig sabihin, walang nagbabawal. Kung walang nagbabawal, SDA nagbabawal, aral nga ng demonyo yon, Brother Fernando. Hindi yon aral sa Diyos. Hindi aral ng mga apostol yon. Aral ng demonyo according to Apostle Paul. At pasok po kayo dito SDA kasi po kayo ay later na. Huling mga panahon na kayo lumabas. Pasok kayo po ito. Kayo po ito nagbabawal ng lamang kate. Yes, meron yung sulat ng Ellen White na suggestion niya. Vegetarian pa nga Okay dito. Meats po ito Sabi dito. So ibig sabihin, kayo po ito, mga kapatid. Kaya napatunayan natin yan. Walang dito. Napaka-strong po ng stand natin. Liban na lang kung meron siyang makita na pagbabawal ng Apostol Pablo ng lamang kate, yun, magigiba ang tema natin o stand natin. Maraming salamat po sa inyo. Time. Okay. Salamat, Brother Rayan. Ayan, napakinggan nyo ang panggigiba ni Brother Rayan sa mga posting itinayo ni Brother Fernando. Okay, bigyan naman natin ng 10 minutes si Brother Fernando para i-cross-exam yung mga tinayong panggigiba ni Brother Rayan. Okay, Bro Fernando, 10 minutes, bro. Timer starts now. Muted. Bro, naka-mute ka yata. Muted si brother. Okay. Sorry. Okay, timer starts now. Okay. So, Sir Fuentes, tama ba na ang patutunayan ninyo ay hindi lamang yung pagbabawal ng lamangkati, no, kundi yung lamangkati na binabanggit ay may kinalaman sa baboy? No? Yun po ang paksa, hindi ho ba? Yes, tama po. Lamangkati nga. Tapos close and open parenthesis, baboy. Tama yun. Okay. Pero sa inyo pong ini-insert, no? Sa inyong ini-insert, bakit ang hinahanap ninyo talata na ang mga apostol nagbabawal ng lamangkati, hindi niyo isinama yung baboy? Pwede nating isama yung baboy. Kasi nga, yun ang tema So, pagka lamangkati, ibig sabihin, lahat na yun. So, nilagyan natin ng close and open parenthesis. So pag lalo na po mahirapan ka kung i-ano natin yung baboy lang, lalo na po 'yun. So yan po, at least hindi masyadong mahirap kasi natin parenthesis basta nagbabawal sila ng lamangkate na hindi naman hain sa decision. Yung lamangkate like baboy mga ganon. Okay ka doon, talo ako doon. Next question. Okay, thank you sa makatwid. Yung pong pagbabawal ng baboy ay aral ng demonyo. Yan po ay pinatutunayan. Tanong ko po tungkol dyan. Saan po ninyo nabasa sa Biblia na yung pagbabawal sa pagkain ng baboy ay aral ng demonyo? Okay, First Timothy chapter 4, 1 to 5. Kaya nga may lamangkati doon, hindi lamang baboy, kundi lamangkati para po maging general and then specific po yung baboy, close and open parenthesis. Nandoon po yon sa 1 Timothy chapter 4. Luma po doon ay meats, lamangkati at napakalinaw po yon. Dahil sa English natin, meats po yon.
na yun pong talata na yun yung hinahanap po ninyo. Time, next question. Okay. Kapag sinabi bang lamang kati, automatic ba kasama na ito ang baboy? Yes or no? Yes, kasama po doon yung baboy kasi po yun po ay isa sa mga nabanggit sa Old Testament na lamangkati na bawal eh. So kasama po doon yung baboy sa lamangkati, pagkain sa mga hintil at mga Hudyo dito na Kristiyano na, hindi po nung Old Testament. So we're talking of Christians and then the Gentiles, specifically yung mga hintil na Kristiyano. So napakalinaw po yun na wala pong pagbabawal ang mga apostol. Time. At na Next question. next. Sabi po niyo, automatic kasama na, no? So, ang tanong ko po, sa itong talata natin mababasa sa Biblia na kasama ang baboy, no? Doon sa tinatawag na lamangkati, no? Sa ang talata po ng Biblia na yung baboy kasama sa lamangkati ng mga Hudyo. Okay. First, unang talata, Roma 14, versikulo 2. 1 Corinthians chapter 10, verse 25. Tapos yung 1 Timothy chapter 4, verse number 3, 4, and 5. Words carry meanings. Ibig sabihin, all things, all creature, lahat ng pinagbibili sa pamilihan, of course, kasama baboy yun. Iisipin na lang natin kasi po, hindi na po inisa-isa dyan. Lahatin na po natin. Okay, time, next question. Okay. So, maliban po sa talatang yan, meron pa ba, Pastor? Wala na. Yun lang po yung mga nakikita nating batayan, mga sulat po ng Apostol Pablo. Next question. Okay. Okay, so next question po. Sabi po ninyo kanina, doon sa 1 Corinthians chapter 10, verse 25, ang inutusan po ay hintil. No? Kinukumpirma niyo po ba na ito yung inyong sinabi, ang inutusan ay hintil? Yes, hintil po ang Corinthian Church ay Gentiles po yan. Kung meron mang Hudyo, majority pa rin, Gentiles. Kasi nga ang Apostol Pablo, he is an apostle to the Gentiles. Roma, 1 Corinthians, Ephesians, Philippians, Thessalonians, mga hintil po na churches yan. Hindi po yan Hudyo ng mga churches. Kung meron mga Hudyo, iilan, pero majority dyan, that is a Gentile church. Next question. Okay. Sila po ba ay hintil o former Gentiles? Hintil na Kristiyano pala. Salamat sa pagko-correct dyan. Hintil na Kristiyano. Okay. Thank you. Okay, so next question ko po, dito po sa inyong teka ha. Okay. Dito po sa ginamit ninyo na lexicon ho ba yun o dictionary? Yung tungkol dyan sa broma. Okay. Tama po ba na ang nakalagay dyan ay may kinalaman sa ceremonial? Yung ceremonial tama po pero naka-close and open. Especially po yun. Ibig sabihin sa ceremonials. Yes, meron. Okay. Sa ceremonial po ba kasama roon ang baboy? Yes or no? Hindi po sa mga Hudyo. Pero pagka sinabing allowed or forbidden, kaya nga naka-close and open yan. Para po maintindihan natin, kasama po yung ceremonials. Pero it's not ceremonial per se. Doon lamang naka-exclusive ay hindi po doon, kundi lahat po. Next question. Okay, medyo naguluhan ako sa sagot mo, Pastor, ano? Pakiklaro po, ulit ko tanong. Yung po bang pagbabawal sa baboy, no, nakainin, ito po ba ay bahagi ng ceremonial? Diyan po sa konsepto ng broma ng mga Hudyo? Yes or no? Hindi nga po sa ceremonial yung
Kasi ang ceremonial po dito sa Strong's definition is naka-close and open. Ibig sabihin, kasama. Pero ang sabi dito, kung kunin mo yung close and open parenthesis, especially articles allowed or forbidden by the Jewish law. Allowed or forbidden. Ibig sabihin, yung broma ng mga Hudyo, allowed or forbidden. Broma ang tawag po doon. Pagkain pa rin yon na marumi. Kaya hindi nila kinakain. Yung allowed, yung kinakain nila. Yun ang Next malinaw question. na definition. Okay. Bro, last 2 minutes ka sa pagtatanong. Okay po. Thank you. Babalik po ako, Pastor, dito sa Mapalad ang bumabasa ng salita ng pula. Mapalad ang nakikinig at tumutupad. Mapalad ang